isang bagay na natutunan ko sa mundo eh. Baguhin mo yung mga pangit sa'yo. Pero kung may mga tao pa rin na ayaw sa'yo, pabayaan mo lang. Kasi kung ikaw yung mali, marirealize mo yan in the long run kung open-minded ka. Kung ikaw yung mali. Ngayon, kung sila naman yung mali, marirealize mo rin yun in the long run na sila yung mali. Alam mo yan? Kaya pabayaan mo yung mga tao. Diba? Kasi ang daming tao na akala ko dati mali yung ginagawa eh. Pero in the long run, ang ginagawa pala yung importante kasi yung humility pagiging humble na hindi mo alam ang lahat ng bagay. So, di ba? Kaya hindi, pangit din naman yung pangit din naman yung sobra kang tiwala, di ba? Kailangan optimism is guarded optimism. Wag yung sobra-sobra ka nagtiwala kasi maabuso ka talaga nun, di ba? Of course, baka mapatay ka pa di ba? Kapag ka sobra-sobra tiwala mo, pagtatanga-tanga ka, di ba? So, kaya guarded optimism. Pero when it comes to kung hindi naman blatantly mali talaga yung ginagawa ng mga tao, kung masyadong invest, lalo na mga kalapit mo yung mga yan, diba? Parang mali nga kasi yung palaki din sa akin. Ngayon ko nag-gets back sa kabila sabi sa amin kawawa kami wala na kasi hindi parang maling yung upbringing ni airport. Magaling lang talaga siya mag-provide magaling lang talaga siya mag-provide yun lang talaga, pero yung when it comes to makaturo guidance, hindi ang dami oo kasi kasi si airport sa totoo walang prinsipyo yan ang prinsipyo niyan siya sarili niya pero sinasabi niya na siya ay taong may prinsipyo ganyan. Pero hindi ko yun, diba? Yun ang na-realize ko in the long run. Hindi naman, diba? Kagaya niya, hanggang, kita mo si Tita Yang, diba? Pinag-iinitan nila yan. Noon pa, pinag-iinitan nila yan. Pinag-iinitan nila yan na kumbaga mali daw ang palaki sa anak, diba? Hanggang ngayon sa mga intercessor, galit na galit sa airport doon sa intercessor na diba? Pero tingnan mo naman anong mga resulta ni Tita Yang, diba? Lahat ng anak niya successful, diba? Tapos nasa UK yung dalawa, tapos yung isa rito si Eric manager. Sige, paalam ka muna dito. Tingnan mo, diba? So, yan, diba? Pinipinahan niya ng pinipinahan si Tita yan, diba? Hindi naman talaga tama, diba? Siya ang mali, diba? Kasi yung open-mindedness ni Tita yan, diba? Tapos sinasabi niya na nagtrabaho siya, ang galing-galing niya. Pero ngayon
pag nag-uusap nga kami ni Lisa eh, di ba? Mali-mali yung mga turo ni Airpat eh. Sinasabi niya pa sa pulpito yan na yung sa interview daw, I will only tinanong daw siya, so what can you contribute to the company? Pero mo tinanong siya ng interviewer, ano daw mako-contribute niya sa kumpanya. Sabi niya, malalaman ninyo, you will know once you hire me, di ba? Malalaman ninyo kapag ka-hire niyo ako. Hindi ka matatanggap sa trabaho, di ba? Parang kalukuhan yun, di ba? Oo, di ba? Tapos nilalabanan niya yung boss niya. Hindi, alam mo yan, puro magaling lang talaga magsalita si Airpat, magaling lang magsalita. Pero sa totoo, hindi mo akala ko tuloy ganun yung tama nung nagtrabaho ko, ganun ang mga diskarte ko. Diba? Ako naman, tagal ko hindi na-promote. Diba? Kasi tapos nung na-promote ako, na-realize ko na ang promotion, it comes with being mabait, diba? Siyempre, sino ba nga naman ang boss? Oo, sino ba namang boss ang gusto niya na yung magtatrabaho under him is mayabang, diba? Oo, dati kasi akala ko mayabang ba ako ngayon? Diba? Siguro may aura talaga. Oo, siguro yan, hindi na parang hindi na kasi matatanggal yan eh, dahil syempre, di ba? Ginagawa mo na yan subconsciously eh. Yung forma mo, hindi mo na iniisip yan eh, di ba? Kung ano na yung na-load sa'yo nung bata ka, yun na yun. Oo. Pero actually yun sa pagtatanong sa tao, hindi naman turo sa akin ni Airpat yun. Natural sa akin yun. Kasi mabilis eh.